Pagkatapos ng issue ng mga binubuksang balikbayan box, ang sunod namang tanong ngayon ng mga nangingibang bansa, bubuwisan ba ang mga pasalubong o yung mga laman ng kanilang balikbayan box? Ano-ano nga ba ang mga taxable item at kailan nagiging exempted sa tax ang mga pasalubong? May report si Mav Gonzalez. May anak na overseas Filipino worker o OFW sa Australia, si Leodivina Olinares. Tulad ng maraming pamilya ng mga OFW, mahilig magpadala ng balikbayan box ang kanyang anak para na rin bumawi sa panahong sila'y malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Natatandaan daw ni Leodivina nang padalhan ng kanyang anak ng gitara ang pamangkin nila. Binuwisan daw ang kanyang anak sa Australia at pagdating dito ng padala, muli silang nagbayad ng 2,000 pisong buwis. No choice, bayaran mo para makuha mo. Kaya bali doble-doble bayad. At ngayong naglabasan ang sumbong ng mga OFW at kanilang mga kamag-anak tungkol sa binubuwis ang mga pasalubong, hindi maiwasan ni Leodivina na magalit din. Although yung mga goods naman na nandoon minsan, mayroon naman dito, pero masarap na rin na mayroon kang natanggap na galing sa anak mo na pinagsikapan naman niyang ipadala. Ayon sa Bureau of Customs o BOC, nakasaad sa batas na tax at duty-free ang mga pasalubong sa 2 kondisyon. Iniuwi ito ng isang nagbabalik bansa at hindi hihigit sa 10,000 pesos ang halaga ng mga pasalubong. At syempre, dapat wala ang mga pinagbabawal tulad ng mga armas, bala, droga, pornographic materials at gambling materials. Kung lumampas ang halaga sa 10,000 peso limit, bubuwisan ito ng tinatawag na ad valorem tax na 50% ng halaga kada item. Medyo liberal ang ng Bureau of Customs. Yes, dapat ganon. There are instances na yes, kung nare-reveal na more than that, kinokolektahan. Kung halimbawa namang kahon lang ang dumating at hindi iniuwi ng isang nagbabalik bansa, otomatiko itong bubuwisan. Pero may limitasyon pa rin. Dapat hindi hihigit sa $500 ang halaga ng mga pasalubong. Sa sistema ngayon, sinisingil ng customs ang buwis sa mismong freight forwarder. Binubuwisan daw nila ang bawat container ng mga kumpanya. At ang mga kumpanya ng ito ang maniningil sa mga nagpadala sa kanila batay sa tax table ng Department of Trade and Industry. Dapat daw magtaka kung muli kayong sisingilin pagdating ng padala sa Pilipinas. Pero ayon sa BOC, may mga pagkataong lumalampas sa $500 limit ang halaga ng padala. Kaya naman muling nabubuwisan pagdating sa Pilipinas. Depende kasi yan sa item dahil depende sa klase ng items. Ang rate niyan nagbabari. Nasa tariff heading yan tinitingnan naman natin kung sakaling yung depende sa condition niya, mga ganon. Hindi na natin sinacharge. Tax-free lang ang inyong unaccompanied balikbayan box kung ang buwis ay pasok sa tinatawag na de minimis o hindi lalagpas sa 10 piso. Pero aminado ang customs na napaka-outdated na ng batas na ito, kaya sinusulong daw nilang maipasa na ang Customs Modernization Tariff Act. May proposal kaming i-increase yung de minimis to 10,000. Hindi na sisingilin. Parang ganun yung proposal natin doon. Ang issue lang ngayon ay paano malalaman ng customs na lumampas sa halaga ang pasalubong, gayong hindi na pinapayagan ang random physical inspection. Kaya paalala ng customs, i-report daw sa kanila kaagad kung binuksan ang kanilang balikbayan box. I-email sila o di kayo mag-iwan ng mensahe sa kanilang social media accounts. Mav Gonzalez, GMA News.